Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wala aqibatu lil muttaqina. Wala udwana illa ala dhalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unang-una mga kapatid, kami po'y nagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil nagkaroon ng pagkakataon na makapagbigay ng kaunting kaalaman, kaunting pagpapayo sa inyo, lalo-lalo na patungkol sa ating relihiyon, patungkol sa Islam. Ngayon mga kapatid, nais po naming magbigay ng sinasabi natin pagpapaalaala. Sinabi ng Allah sa banal na Quran, ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim, wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Magpapaalala ka dahil ang pagpapaalaala ay kapaki-pakinabang sa mga mananampalataya. Ibig sabihin, ang makikinabang ng paalala, sino man nagpapaalaala, lalo-lalo na sa Islam, ay ang mga mananampalataya. Ang hindi makikinabang, yung mga walang pananampalataya o maling pananampalataya. Ngayon, ang paksa natin ngayong hapon mga kapatid ay patungkol sa mga bagay-bagay na nagiging sagabal sa ating pagiging mabuting Muslim. Siyempre kasi mga kapatid, unang-una, tayo bilang mga mananampalataya, magiging katanggap-tanggap tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala kung tayo ay kapag nasunod natin yung kanyang kagustuhan. Sa ngayon, ay napakaraming fitna, napakaraming sagabal na humaharang sa atin para hindi natin may sakatuparan, hindi natin may pamuhay ang Islam. Ang napili kong pag-uusapan ngayon mga sisters ay patungkol sa tinatawag sa wikang Arabic na adrar al-jahl, ang kapahamakan na idinudulot ng kamangmangan, ang kapahamakan na idinudulot ng kamangmangan. Alhamdulillah mga kapatid, mga sisters, tayo ay nag-aral ngayon. Pero dapat natin malaman, para mabura tayo sa listahan ng mga mangmang, ang ating pag-aaral ay continuous. Hindi sapat yung 1 linggo, 2 linggo, 1 buwan, 2 buwan, tapos na ang pag-aaral. Kasi ang Islam ay napakalawak. Sabi nga sa banal na Quran, Suratul Kahf, "Qul law kana al-bahru midadan li kalimati Rabbi, lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu Rabbi, walau ji'na bimithlihi madada." Kung sakaling gagawin ang karagatan, buong karagatan sa buong mundo, lahat ng ocean, ay gagamitin bilang tenta ng panulat upang isulat ang lahat ng katuruan, lahat ng kaalaman ng Allah subhanahu wa ta'ala, lahat ng kaalaman ng nasa Allah subhanahu wa ta'ala, nasa Diyos, ay maubos pang lahat ng karagatan, lahat ng ocean. Ay hindi pa maubos ang kaalaman na mula sa Allah. Kaya ibig sabihin ng kaalaman mga kapatid ay walang katapusan. Nga lang, siyempre, pwede mo natin sabihin na marami tayong ginagawa sa buhay natin. Oo. Pero hindi maaari na ang pag-aaral ng kaalaman sa Islam ay kung kailan lang tayo pwede. Kailangan kasama sa buhay natin ang pag-aaral. Kasama sa buhay. Kasama na sa buhay natin eh. Ibig sabihin, hanggat tayo ay nabubuhay, mag-aaral tayo.
Ano yung mga pangunahing kaalaman? Siyempre, yung mga ginagawa natin araw-araw, kailangan matutunan natin. At ang kaalaman sa Islam, mga kapatid, ay walang katapusan nga. Ihalimbawa ko na lang ang sarili ko. Dahil sa ako ay unang-una sa pag-aaral sa Islam, ay matagal-tagal na rin. Nag-umpisa ako mula pagkabata dahil ako pinanganak na Muslim. Mula pagkabata, alhamdulillah, yun ay malaking-malaking pabor, malaking-malaking biyaya na binigyan ng Allah sa akin at sa kayong mga katulad ko, na ako'y namulat sa mga Muslim na pamilya na at least sumusunod sa Islam. Ngayon, ako'y nakapag-aaral ng Islam, isa lang ang subject, isang paksang sasabihin ko, patungkol sa pagsasala, mga kapatid, mga sisters, pagsasala. Napag-aralan ko ang pagsasala, mula nung ako'y nasa, mula nung ako'y grade 1, itinuro sa amin ang pagsasala. Bukod doon, tinuturuan pa ako ng aking mga kapatid, mga kuya at mga ate, pati ang tatay ko nagtuturo sa akin kung paano ang pagsasala. At natutunan ko pa sa eskwelahan nung ako'y grade 1, ibig sabihin, elementary. Patuloy kong pinag-aralan, naulit kong pag-aralan nung ako'y nasa grade 3, grade 4 sa Islamic school, naulit ko pa rin pag-aralan patungkol sa pagsasala, mga kapatid. Nung ako'y napunta sa high school, ng Islamic school pa rin, pinag-aralan ko pa rin ang pagsasala. Nung ako'y nakarating ng Makkah para mag-aral sa Islam, mag-aral ng Islam, nung kami ay nasa Arabic Language Institute, napag-aralan pa rin namin ang pagsasala. Nung ako'y nakarating ng kolehiyo, napag-aralan pa rin namin ang pagsasala. Nung ako'y nagtuturo na, patuloy pa rin ako nagbabasa, patuloy pa rin akong nakikinig sa mga paliwanag patungkol sa pagsasala. At hanggang ngayon, hindi ko pa lubos na alam ang lahat ng patungkol sa pagsasala. Tingnan niyo, mga kapatid. Isang gawain pa lang yun, pero napakahalagang gawain. Pagsasala pa lang. Kaya, ganun katindi ang kaalaman sa Islam, mga kapatid. Kaya huwag natin sabihin, hindi, marunong ako magsala, salwado ko ng Fatiha, ganito ganyan, alam ko ng pagsasala. Hindi. Kailangan matutunan natin lahat ng kaalaman na mahalaga. Siyempre kasi, ganito kasi sisters. Tayo ay mga Muslim. Dahil sa tayo ay mga Muslim, ang Islam ay isang obligasyon. Kung ang nurse, pag-aaral ng nursing ay isang obligasyon din, o pag-aaral ng medisina, isang obligasyon, pag-aaral ng engineer, isang obligasyon, na kung saan hindi ka matatawag na engineer kung hindi ka nag-aral. Ngayon, matatawag ba tayong Muslim na hindi tayo nag-aral ng Islam? Ganun din. Ang nakakalungkot, mga sisters, mga kapatid, ang nakakalungkot, majority sa mga Muslim hindi nagsipag-aral. Kahit yung mga pinanganak na mga Muslim, kahit anong lahi, Arabo man siya, hindi ano man ang kanyang lahi, karamihan ayaw mag-aral ng Islam. Ngayon, matatawag ba tayong Muslim? Matatawag ba tayong mananampalataya na hindi tayo nag-aral? Hindi. Ngayon, kung ang papasok ng paraiso sa kabilang buhay ay ang mga taong nag-aral o mga taong mga mananampalataya, matatawag pa tayong mananampalataya na hindi natin alam yung ating paniniwala? Hindi. Kaya mga kapatid, hindi ito biro. Ang Islam ay hindi siya biro na usapin, kundi ito ang buhay natin. Ibig sabihin, walang halaga ang pagiging tao natin kung wala sa atin ang Islam. Kaya, napakalaking balakid sa atin mga kapatid ang tinatawag na kamangmangan, ignorance. Napakalaking balakid. Huwag mong sabihin na ikaw ay pinanganak na Muslim. Huwag mong sabihin na ikaw ay ganito, ikaw ay ganon. Dahil nung ikaw ay pinanganak bilang Muslim, kung Muslim kang pinanganak, hindi mo dala-dala yung katuruan. Kailangan mag-aral ka. Kasi hindi mo dala-dala ang katuruan. At yung katuruan na yun, kailangan din galing sa tamang source. Hindi pwede kung kani-kaninong katuruan lang. Kasi ako mismo,
na pinanganak sa pamilyang Muslim, ang dami kong nakitang maling gawain, maling katuruan. Yung ibang mga maling gawain, maling katuruan na nakita ko pa na yung iba, nagawa ng aking mga magulang. Yung iba, nagawa ng aking mga nakatatandang kapatid. Bakit? Dahil sa kamangmangan. Ngayon, ang Islam, simple lang. Galing sa Quran, galing sa hadith ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya itong kamangmangan, mga kapatid, sabi ng mga scholar ng Islam, ito daw ay dalawang klase. Dalawang klase ang kamangmangan. Merong pangkaraniwang kamangmangan at saka yung merong matinding kamangmangan. Ano yung pangkaraniwang kamangmangan? Ang pangkaraniwang kamangmangan ng isang matino at mabuting tao na kung saan kapag natutunan niya, gagawin niya kaagad. Kapag mali ang nagawa niya at nalaman niya na mali at merong katuruan na yun ang tamang katuruan, babaguhin niya kaagad. Yun ang simpleng kamangmangan. Yung mga, na yun ang tama. Ibig sabihin, lahat naman kasi tayo mga kapatid, wala namang pinanganak na dala-dala natin ng kaalaman eh. Ang dala-dala natin yung paniniwala sa nag-iisang Diyos, yung tinatawag na fitra, kaya lang yung kaalaman, hindi natin dala-dala. Kaya kailangan natin mag-aral. Kaya yung tinatawag na jahal murakkab, yung kamangmangan na maraming klase yun eh. Isa dito, yung taong mangmang, pero ang tingin na sarili niya, marunong siya. Sabihin, siya ay hindi niya alam na siya ay wala siyang alam. Hindi niya alam na siya ay walang alam. Yun ang problema. Kasi yung mga ganong klase ng tao, hindi tatanggap ng pagkakamali kasi marunong siya sa paningin ng sarili niya. At isa rin sa matinding kamangmangan, mga kapatid, yung paniniwala. Maling paniniwala dahil sa maling kaalaman. Kamangmangan din yun. At isa pang mas matindi yun. Kasi yun ang mga matindi na katulad ng sabi nga ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, iftaraqatil yahudu ala wahidin wa sab'ina firqa. Naging 71 grupo ang mga Hudyo. So, 71 grupo ng mga tao sa kanilang paniniwala na ibig sabihin dahil sa maling paniniwala at dahil sa kakulangan ng kaalaman, sila ay naging 71 grupo. Sabi niya, waftaraqatin nasara ala 72 firqa. Yung mga Kristiyano ay naging 72. Ang totoo, hindi lang sa ngayon wasataftariqu ummati. Tingnan niyo At maging maraming grupo ang aking umma, sabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala 73 firqa, 73 grupo. Yung 71 na Hudyo, 72 na Kristiyano, 73 na nag-aangkin na sila tagasunod ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ano sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam? Sabi niya, kulluhum finnar. Lahat sila sa impyernong mapupunta. Sabihin, 71 plus 72, 143 plus 73, 216. Ibig sabihin, lahat ng 216 na grupo ng religion, lahat sila ay papunta sa impyerno. Siyempre, kasama yung mga nag-aangkin ng Muslim. Illa ma ana alayhi wa ashabi. Maliban sa sinusunod, sa sino man ang sinusunod niya, ano man ang aking katuruan ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at katuruan, sabi niya, ng aking mga tagasunod. Ibig sabihin, lahat ng gumagawa ng gawain sa Islam na wala sa katuruan ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala sa katuruan na iniwanan na sa kanyang mga tagasunod, ang kanyang mga sahaba, lahat ay maling katuruan na hindi katanggap-tanggap sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sino man ang nag-aangkin ng kaalaman na hindi kabilang sa kaalaman na iniwanan ng propeta sa kanyang mga sahaba at pinagpipilitan niya yung kaalaman na yun, yun ang tinatawag na jahlun murakkab. Matinding kamangmangan na mahirap matinag. Bakit? Dahil yun ang kanyang paniniwala eh. Ibig sabihin pala, mga kapatid, yung
pangkaraniwang kamangmangan ng tao na naghanap ng katotohanan, madali yun. Kasi tatanggap yun ng payo. Tatanggap ng pagtutuwid. Ang hindi tatanggap, yung mga nandun sa kanila yung maling paniniwala. Kaya yun ang sabi ng mga eskola. Sabi naman ni isa sa mga eskola Islam, si Al-Isfahani rahimahullah, sabi niya, unang-unang uri ng kamangmangan, sabi niya, ay khuluun nafsi minal ilm. Sabi niya, yung tao na walang alam, yung sabi niya yung unang-una. Pangalawa, sabi niya, i'tiqadu shay bi khilafi ma huwa alay. Ang paniniwala ng isang bagay na kabaliktaran dun sa ano yung katotohanan. Ibig sabihin, ang paniniwala sa mga bagay na baliktad sa katotohanan. Sabihin, wala sa katotohanan. Yun, matinding kamangmangan yun. Pangalawa, sabi niya, fi'alu syai'i bi khilafi ma haqquhu ay yuf'al. Sawa'un i'tuqida fihi i'tiqadan sahihan aw fasidan. Sabi niya, pangatlo sabi niya, ang pagsagawa ng bagay na salungat dun sa ano yung tamang itinuro. Pareho rin, sabi niya, pareho rin na naniniwala siya na sa maling gawain na yun o hindi. O katulad sabi niya ng tao, ang katulad ng sabi niya, kama yatrukus sala muta'ammidan. Sabi niya, katulad ng hindi nagsasala na sinasadya, yun ay kamangmangan na matinding kamangmangan. Dahil tayo bilang mga Muslim, hindi natin pwedeng ipagpaliban ng pagsasala. Maliban sa katulad ng ninyong mga kababaihan, kapag kayo nasa period ng menstruation, hindi kayo kailangan magsala. Hindi kayo inutusan na magsala. Kaya maliban doon, kung wala kayo sa ganung kalagayan, ay obligado magsala. Obligado. Kaya, ano ang sabi sa banal na Quran, ayon sa Suratul Baqarah, qalu atattakhiduna huzwan qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Yun ang sabi ng mga angkan ng Israel kay Moses nung sila ay humingi ng payo kay Moses. Ay yung payo ni Moses ay hindi nila naiintindihan. Dahil sabi ni Moses, dahil sa gusto kasi nila na tingnan niyo yung kamangmangan mga sisters ha. Itong mga Hudyo na ito, mayroong taong pinatay. Ay hindi alam kung sino ang pumatay. Hindi alam kung sino ang pumatay. Tinanong nila si Moses, sabi nila kay Moses, tulungan mo kami para malaman namin kung sino ang pumatay. Siyempre, ang sagot ni Moses ay hindi yung inaasahan nilang sagot. Kaya lang, dapat kasi, tinanong nila si Moses, dapat na sigurado sila na ano man ang sagot ni Moses, tamang sagot, dahil si Moses ay propeta. Hindi siya nagbibiro. Kaya nung sabi ni Moses, sabi na magkatay kayo ng baka. Bakit pagkatay ng baka? Nagbibiro ka ba? Anong sagot ni Moses? Sabi na, kala a'udzu billahi ako na minal jahilin. Sabi na, hinihiling ko ang protection ng Allah na ako'y maging kabilang sa mga mangmang. Ano yung mangmang na sinasabi na? Dahil dun sa mga angkan ng Israel, dahil sa hindi pa matatag ang kanilang paniniwala kay Musa alayhis salam bilang propeta, akala nila nagbibiro si Moses. Hindi siya nagbibiro. Ibig sabihin, tingnan yung mga sisters. O nung sinabi ni Moses, sino ang tama? Bakit? Hindi naman siya sasagot ng galing sa kanyang sarili. Yun ang utos sa kanya. Ganon din. Ano ba lang sasabihin sa atin ni Prophet Muhammad, hindi naman galing sa kanyang sarili, yun ay utos sa kanya. Kaya kailangan sundin natin. Kaya, yun ang isa sa mga kwento mga kapatid. Ngayon, ano yung mga matitinding resulta ng tinatawag na kamangmangan mga kapatid? Isa sa pinakamatinding resulta ng kamangmangan ay kahinaan ng paniniwala. Ibig sabihin, manghihina ang faith natin, ang panindigan natin kapag kulang tayo ng kaalaman.
Kasi ang kaalaman, mga sisters, makinig kayo mga sisters. Narinig ko yung salita ninyo. Kung nagsasalita kayo, huwag niyong lakasan para marinig ng ibang gustong makinig. Isa sa dahilan ng pagkahina ng pananampalataya mga sisters, kapag kulang ang kaalaman ng tao. Halimbawa na lang sa kakulangan ng kaalaman. Halimbawa, pag ikaw ay nagsindi ng kandila, di ba yung kandila na may sinindihan, may apoy, napakagandang tingnan? Pag ibinigay mo yun sa maliit na batang sanggol, kapag binigay mo, hahawakan niya. Bakit? Hindi niya alam na yung apoy mainit. Hindi niya alam na ang apoy mainit. Kaya ganun din. Karamihan sa mga gawain na hindi natin alam ay magdadala sa atin sa impyerno, ginagawa natin. Di ba? Kaya, ano yung maging resulta ng kamangamangan, mga sisters? Maniniwala tayo sa mga sabi-sabi, mga bid'a, yung mga innovation. Ibig sabihin, masisira yung ating paniniwala. Masisira. Dahil sa kulang tayo ng kaalaman. Katulad ngayon, isa sa napakalaking problema ngayon, mga kapatid, ang dami ng mga naglilipa ng grupo ng mga tao na nag-aangkin na sila ay mga Muslim, pero mali ang kanilang itinuturo. Paano natin malaman ng mali ang kanilang itinuturo kung wala tayong batayan na mali sila? Siyempre, ang magiging batayan natin, mga kapatid, yung ating kaalaman. Yung kaalaman na natutunan natin sa katulad nitong Islamic Center, siyempre, katulad nitong Islamic Center, imposible na magtuturo ng maling katuruan. Kasi nandito tayo sa Saudi Arabia, lalo dito pa tayo sa Jeddah na malapit sa Makkah, kaya imposible na yung mga tao na magtatayo ng katulad nito ay magtuturo ng maling katuruan. Kaya dito natin matututunan ang mga tamang kaalaman na yun ang may sasagawa natin sa buhay natin. Ano naman ang mga sister, nung sinasabi natin ng at least 17 times sa ating pagsasala na sinasabi natin, ihdinas siratal mustaqim. Gabayan mo kami, O Allah, sa matuwid na landas. Ang isang napakahalagang pamaraan para tayo gabayan sa matuwid na landas ay yung pagsunod natin sa yung tamang katuruan. Siyempre, matuwid na landas ay galing sa tamang katuruan. Kaya, anong mangyari mga kapatid sa mga taong mangmang? Unang-una, susunod sa mga sabi-sabi. Susunod sa mga bagong katuruan na wala sa Islam. Kaya ano mangyari? Masisira niya ang kanyang pagiging Muslim, masisira niya ang mga haligi ng kanyang pananampalataya. Nakatulad na nangyari sa mga Kristiyano. Ano nangyari sa mga Kristiyano? Bakit nabago ang kanilang paniniwala? Dahil sa kamangmangan. Dahil sa matinding kamangmangan. Kaya sila inaligaw. Kaya nga sinasabi nga natin sa ating patihan na binibigkas, siratal ladina an'amta alaihim. Ang hinihiling ko, O Allah, na matuwid na landas, ang landas ng mga minamahal mo, mga ginagabayan mo, mga binibiyayaan mo. Ibig sabihin, yung mga landas ng mga tao, mga mabubuti na binibiyayaan. Ghayril maghdubi alaihim, hindi yung landas ng mga kinamuhian ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sino yung mga kinamuhian? Yung mga matitigas ang ulo na napakaraming propeta ang ipinadala sa kanila, pero kukunti lang sumunod sa kanila, ito tinatawag na mga Hudyo. Wala balin, hindi rin landas ng mga ligaw. Sino yung mga ligaw? Yung mga taong sumunod sa sabi-sabi, sumunod sa maling katuruan, na tinatawag natin ngayon sila yung mga Kristiyano. Na ang original ng turo sa Hudyo at sa mga Kristiyano, original na Islam. Dahil si Musa a.s., si Daud a.s., si Suleiman a.s., ang mga propetang ito sila ay mga Muslim.
si Isa a.s. si Jesus Christ ay Muslim. Ang itinuturo niya ay pagsamba sa naging Diyos. Kaya lang, yung mga tao ngayon na nag-aangkin na tagasunod ni Isa a.s. sila yung mga naligaw. Bakit sila naligaw? Naging sunod-sunuran sila doon sa mga nagtuturo ng maling katuruan. Sabi nga ng Allah subhanahu wa ta'ala, Surah Al-Imran, وَلَا يَتَّخِذُ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ. Huwag iturin ng sino man sa atin ng iba na mga Diyos na maliban sa Allah. Ang tinutukoy dito, yung mga naligaw na dating mga tagasunod ng mga propeta, katulad ng mga tagasunod ni Musa a.s. ng mga Hudyo, at katulad ng mga nag-aangkin na sila tagasunod ni Isa a.s. ng mga Kristiyano. Sabi nung isa sa mga nagtanong sa propeta, sabi na, Rasulullah, hindi naman nila sinasamba yung kanilang mga pare, kanilang mga pastor, kanilang mga ministro, hindi naman nila sinasamba. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi nila sinasamba ayon dun sa pagsamba na alam nyo. Pero ang totoo, ano man ang sinasabi ng mga ministro, anong sinasabi ng mga pare, anong sinasabi ng mga pastor, ang sagot lang ng mga tagasunod, siya nga po, o nga po, siya nga po, o nga po. Ibig sabihin, sinusunod nila yung maling katuruan ng mga pastor at mga ministrong ito. Ibig sabihin, sinasamba nila. Sinasamba nila ang kanilang mga ministro, sinasamba nila ang kanilang mga pastor, kanilang mga pare, dahil ang mga ito yung nagtuturo ng maling katuruan, sinusunod naman nila. Okay. Kaya unang-unang bunga, matinding bunga ng kamangmangan, mga kapatid, ay sisirayan ang ating paniniwala. Ganoon na nga nangyari sa mga naunang tagasunod ng mga propeta. Unti-unti silang naliligaw hanggat sa wala na sa katuruan ng mga naunang propeta na ito ang kanilang ginagawa. Kaya ayaw natin magaya sa kanila. O yung mga sabi natin, yung mga pumasok sa Islam, na dahil sa naintindihan nila ito'y tamang katuruan, ay kalimutan na natin yung mga maling katuruan na yun, kailangan pag-aralan natin ng Islam. At hindi natin may sasabuhay ang Islam, hindi natin masusunod ang Islam kapag hindi natin pinag-aralan. Isa rin sa matinding bunga ng kamangmangan ay magiging miserable ang buhay ng taong mangmang. Magiging miserable. Bakit magiging miserable? Dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala, ituturing niya yung mga tao na mangmang, yung matinding kamangmangan, mga kapatid, itinuturing ng Allah na mga walang buhay. Dahil ang tunay na buhay natin, mga kapatid, ay nasa kaalaman. Sabi nga ni Ernie Baron, the knowledge is power. Kapag walang knowledge, walang power. Ibig sabihin, sa Islam, hindi lang power, kundi ito ang buhay natin. Ang buhay natin ay kaalaman. Tingnan niyo, mga kapatid, babasahin ko sa inyo ang bersikulo ng Banal na Quran, Suratul An'am. Sabi ng Allah, "Aw man kana maytan fa ahyayna." Siya na namatay at binuhay namin. Wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas. At nagkaroon siya ng liwanag na kaya siya na nakapunta kung saan-saan para makaharap ang mga tao. Ibig sabihin, ang liwanag na nagbigay sa atin ng lakas, na nagbigay sa atin ng buhay, mga kapatid, ang kaalaman. Kamam mathaluhu fi dhulumat, siya ba ay maging katumbas ng nasa kadiliman? Laysa bi kharijin minha, na kung saan hindi na siya makakalabas mula sa kadiliman na ito. Ibig sabihin, ang mga mangmang ay nasa kadiliman. Sila ay nangangapa sa kadiliman, ang mga mangmang. Samantalang ang mga may alam, sila ay nagkaroon ng liwanag, at yung liwanag na yun ang kanilang
gabay para tahakin ang buhay dito sa ibabaw ng lupa hanggang sa kabilang buhay ay yung liwanag na ibinigay ng Allah sa kanila na ito ay ang kaalaman. Isa rin sa napakahalaga mga sisters na dapat natin malaman, ang kaalaman, ito ang magbibigay sa atin ng kapanatagan. Samantalang ang kaalaman o ang kamangmangan, ito ay magliligay sa atin, magiging dahilan ng ating pagiging miserable ng ating buhay. Kaya sa pamagitan ng kaalaman, mga kapatid, ay magkaroon tayo ng kapanatagan sa ating buhay, samantalang ang kamangmangan ay maging sanhi ng ang pagiging miserable ng ating buhay. Sabi ni Ibnul Qayyim rahimahullah, wa huwa ang kinukwento ng kahalagaan ng kaalaman, sabi niya, al-ilmu fa innahu yashrahu as-sadr wa yuwassi'uhu hatta yakuna awsa min ad-dunya. Sabi niya ang kaalaman ay palalawakin niya ang dibdib, ibig sabihin yung kalooban ng tao, hanggat sa, sabi niya, ang lawak ng kanyang dibdib ay mas malawak pa kaysa daigdig. Kasi magkaroon siya ng tunay na kapanatagan na maging malaya siya dito sa ibabaw ng lupa kapag siya ay may alam. Samantalang sabi niya, wal jahlu yurithuhu dhiq. Sabi niya, ang magiging resulta nito ay masikip na paninikip ng dibdib. Fakullama tasa ilmul abd, sabi na insyaraha sadruhu, sa tuwing madadagdagan ng kaalaman ng sino man, ay magiging maluwag ang kanyang kalooban, hatta wattasa walaysa hada likulli alimin balik lil ilmi al mawruth an Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, ang kaalaman na sinasabi ko, sabi ni Ibnul Qayyim rahimahullah, hindi lahat ng kaalaman, kundi ang kaalaman na nagmula kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya kung wala ng masamang bunga ang kamangmangan maliban sa pagkaligaw, siguro sapat na. Kung wala ng masamang idinudulot ang kamangmangan maliban sa pagkaligaw, siguro sapat na yon bilang bunga o masamang resulta ng kamangmangan, ang pagkaligaw. Dahil ang pagkaligaw, mga kapatid, ay isang matinding sakit. Na bunga ng kamangmangan. Sabi nga ng Allah sa Banal na Quran, وَلَقَدْ دَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. Katunayan, sabi ng Allah, ay lumikha kami ng mga tao at mga jin na napakarami na sila ay mapupunta sa impyerno. Bakit sila mapupunta sa impyerno? Dahil sinabi ng Allah, lahum qulubun la yafqahuna biha. Meron silang puso't isipan, pero sila ay nagmamaang-maangan. Hindi nila ginagamit sa tama. Walahum ayun la yabsuruna biha. Meron silang mga mata, pero sila ay nagbubulag-bulagan. Walahum adanu la yasmauna biha. Meron silang mga pandinig, samantalang sila ay nagbibingi-bingihan. Yung mga taong nagmamaang-maangan, nagbubulag-bulagan, nagbibingi-bingihan, ano ang katulad nila? Sabi ng Allah sa Quran, ito'y surat Al-A'raf, surah number 7, ayah 179. Sabi niya, ulaika kal-an'am. Sila ay katulad ng hayop. Balhum adal, o mas ligaw pa sila kaysa hayop. Ulaika humul ghafilun, sila yung mga taong mga nakalimot. Ngayon, mga kapatid, ang problema natin ngayon, dahil sa kamangmangan, ay yung maraming mga namumuno sa mga grupo na ligaw dahil sa kulang ng kaalaman. Ayon sa hadis ni Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, sabi niya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, narinig ko ang sugod ng Allah na nagsasabi, inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi niya kinukuha ang kaalaman na sabihin na kinukuha niya ng bigla, na inaalis niya sa mga
isipan o mga sa puso ng mga tao, yantazi'u min al-ibad. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Sabi niya, kinukuha ng Allah ang kaalaman sa pamagitan ng pagkamatay ng mga scholar. Hatta idha lam yabqa aliman, sabi na kapag wala nang may alam, ittakhadha an-nasu ru'asa'a juhalan. Ang mga tao, pipili sila ng mga namumuno ng mga mangmang. Ito mga namumuno ng mga mangmang, fasuilo, sila tinatanong ng mga tagasunod nila, fa'aftaw bighairi ilm. Sila magbibigay ng mga kasagutan dun sa mga tanong na galing sa kamangmangan dahil wala silang alam. Fadallu wa adallu. Sila ay naligaw at nakapagligaw pa sila ng iba. Sabihin sila ay ligaw at nakapagligaw pa sila ng iba. Kaya napakahalaga mga kapatid ang pag-aral. Napakahalaga ng pag-aral dahil kapag hindi tayo nag-aral ay mapapahamak tayo. Dahil ang kamangmangan ang magdudulot ng lahat ng kapahamakan. Sinabi ng Allah sa Suratul Ahzab, "Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ard wal-jibal." Ipinakita namin ang inoffer namin, sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang pagtitiwala o pagtitiwala ay ibig sabihin na ipinagkatiwala sa ating mga kapatid yung batas, sabihin ng Islam. Alas samawat sa mga kalangitan, wal ard sa mga kalupaan, wal jibal sa mga kabundukan, paabay na ay yahmilnaha. Hindi nila tinanggap yung pinagkatiwala ng Allah. Wa ashfaqna minha, natakot sila na baka hindi nila kayang pasanin ang kautusan na ito. Ibig sabihin itong pinasan natin mga kapatid, wa hamalahal insan, at pinasan ng tao ang ipinagkatiwala na ito na mula sa Allah, ang pinagkatiwala mga sisters, ang Islam. Innahu kana zaluman jahula, dahil sa ang tao ay matindi ang kanyang kawalan ng katarungan at matindi ang kanyang kamangmangan. Kaya ibig sabihin ay kailangan natin na may alis natin ang ating mga sarili sa kamangmangan na ito at hilingin natin sa Allah palagi na tayo ay matututo. Hilingin natin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na tayo ay matututo ng mga sapat na kaalaman. Siyempre kasi ano man ang hiling-hiling natin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala ng taos-puso galing sa ating malinis na intention, tiyak ibibigyan ng Allah sa atin, hindi na ipagkakait. Kaya hilingin natin sa Subhanahu wa Ta'ala na ibig sabihin, magkaroon tayo ng kaalaman. At ang kaalaman na ito ay napakalawak. Kaya nga, isa sa mga panalangin ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nasabi niya, Rabbi zidni ilma. O Allah, dagdagan mo ang aking kaalaman. Ibig sabihin, walang hiningi ang propeta sallallahu alaihi wasallam na madagdagan sa kanya na maliban sa kaalaman. Ibig sabihin, ganun siya kahalaga. Kung si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nanalangin ng ganung panalangin, tayo pa kaya? Kaya ano ang magiging resulta ng kaalaman, mga kapatid? Makakaroon tayo ng, ibig sabihin yung matatahak natin ang buhay na ito sa pinakatamang paraan. Katulad sinasabi ko mga sisters, mga kapatid, ang Islam o ang Iman, ito ay isang titulo, isang obligasyon na kailangan natin gampanan na hindi tayo matatawag ng Muslim kapag hindi natin alam ang Islam. Kaya siyempre, pag alam natin ang Islam, alam natin ang katuruan, may sasagawa natin sa tamang paraan. Kapag naisagawa natin sa tamang paraan, maging katanggap-tanggap sa atin, at kapag naging katanggap-tanggap sa atin, ang magiging resulta nun ay walang hanggang kaligayahan sa paraiso sa kabilang buhay. Kaya, gustuin ko man na pahabayin ng aking paliwanag sa inyo, pero ayoko naman na mula kaninang umaga ay kayo nag-aral, hanggang ngayon ay nag-aral pa rin. Ang mahalaga ay nakapagbigay kami ng
konting pagpapayo sa inyo mga sisters na ibig sabihin na para mapaganda natin ating pagiging Muslim. Kaya huwag natin isantabi o huwag natin baliwalayin ang tinatawag na pag-aral. Ang unang-una dapat natin matutunan mga sisters, ang banal na Quran. Alhamdulillah, meron ng translation ng banal na Quran sa iba't ibang lingwahe, kasama na yung lingwahe natin. Pangalawa, ang sunnah ni Prophet Muhammad SAW. At para matutunan natin kung paano in-apply ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang sunnah niya, kailangan pag-aralan natin ang kanyang talambuhay. Kailangan pag-aralan natin ang kanyang talambuhay. Kaya nga sabi nga ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, ang pinakapangunahing kaalaman na dapat matutunan ng sino mang Muslim, unang-una sabi niya, ma'arifatul abdi rabbahu. Makilala ng sino man ang kanyang Diyos. Sabi, kailangan makilala mo kung sino ang Diyos natin, na sinasamba natin. Pangalawa, sabi niya, ma'arifatu dinihi, malaman niya kung anong Islam. At ang pangatlo, sabi niya, ma'arifatu nabihi, makilala niya ang kanyang propeta. Siyempre kasi si Prophet Muhammad, ang pinakaunang halimbawa natin sa pag-apply ng Islam. Kaya kung paano in-apply ni Prophet Muhammad sallallahu ang Islam, noong kanyang kapanahonan, ganoon din ang kanyang mga sahaba, ganoon din tayo sa panahon natin, ganoon natin i-apply ang Islam. Kaya, gusto ko muna pahabayin, kaso nga lang, ayaw ko naman masyadong mabigatan kayo sa aking mga pagpapayo, at sana ay ito'y unang-unang pagpapayo ko sa aking sarili at pagpapayo ko sa inyo na isa sa mga dapat na pagkakaingatan natin mga sisters, yung tinatawag ng mga bida, yung mga innovation, yung mga ginagawa ng mga tao na mangmang, kulang ang kaalaman sa Islam, tapos gumagawa silang pagbabago sa Islam na wala silang karapatan dahil kompleto ng Islam. Wala tayong dapat na baguhin. Sabi nga ng banal na Quran kay Prophet Muhammad sallallahu sabi ng Allah nung siya nag-hajj sa Hajjatul Wada, sabi niya, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ngayon ay kinumpleto ko na sa inyo inyong din. Wa atmamtu alaykum ni'mati, at binuo ko na sa inyo ang aking biyaya. Wa raditu lakumul Islam madina, at Islam lang ang tatanggapin ko sa inyo na relihiyon. Kasi maliban sa Islam, maliban sa pamaraan ni Prophet Muhammad sallallahu ay hindi na ito tatanggapin mula sa atin. Kaya maraming salamat sa inyong pakikinig. Sana ay hindi ito ang huling pag-usap natin patungkol sa napakahalagang usapin na ito. Maraming salamat sa inyo. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa natubu ilaik. Wa jazakumullahu khair.